Walang mali sa pagpoprotesta. May mali kaya merong nagpoprotesta. Pero inyo binugbog yung mga kabataan na para bang wala silang karapatan, binugbog, pinagpapalo. Yung mga magnanakaw na mga congressman, yung mga politiko, yung mga senador, yung mga nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno, bakit protektado sila? Bakit hindi sila pinagpupukpok ng batuta? Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Doon nagkaroon ng kalokohan, pati flood control project na yung pala ay ghost project. Higit sa lahat, ikulong na yung mga yan. Magandang araw mga kabayan, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen at ilang grupo ang ginawang kilos protesta kahapon dito sa Maynila at sa Shrine sa Quezon City at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito po ay kaugnay sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Isang makasaysayang yugto ang muling isinulat ng mga Pilipino nitong ika-21 ng Setyembre sa pamamagitan ng sabayang pagkilos. Nagkaisa ang mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng bansa sa panawagang wakasan ang korupsyon at itaguyod ang tunay na pagbabago. Dinaluhan ito ng mga kilalang celebrity at ilang politisyan. Isa ang komedyanteng si Vice Ganda ang napamura sa galit at naghamon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipakulong niya ang lahat ng mga magnanakaw sa kanyang gobyerno. Ito ay kung talagang seryoso siya na tapusin at tuldukan ang mga anomalya, lalo na sa mga flood control projects sa bansa. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Nakilahok din na kahapon sa EDSA rally itong si Baguio City Mayor at Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na si Benjamin Magalong, kung saan ay ikinagulat niya ang lawak ng korupsyon sa gobyerno. Iginiit ni Magalong na hindi sila magpapatumpik-tumpik sa investigasyon kahit isang linggo pa lamang ang bagong tatag na komisyon. Aniya, aagahan na nila ang pangangalap ng mga ebidensya para tuluyang mapanagot sa batas ang mga may sala. Nagulat nga ako, alam ko it's widespread, it's massive, pero hindi ko akalain yung depth, level at magnitude ng corruption na sa sarili kong opinion lumalabas na parang naging normal na, naging kalakaran na kaysa yung tinatawag natin exception. Kumbaga, yung mga gumagawa ng katiwalian parang way of life nila. Samantala, naglabas naman ng saloobin itong si Representative Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List kaugnay sa tila marahas na pagtrato ng mga kapulisan at mga otoridad sa mga relihistang inaresto, sinaktan at ikinulong, partikular ang mga kabataan. Ayon kay Fernando, bakit daw mas nauna pang ikulong ang mga nagrally at naglalabas lang ng kanilang galit kaysa mga senador at kongresista na nagnakaw sa gobyerno. Bakit mas nauna pang hulihin itong mga nagpoprotesta kaysa doon sa mga magnanakaw na mga politiko, na mga congressman at mga senador? Hindi ba mas bayolente ang ginagawa ng mga magnanakaw, ng mga korap na yan? Naiintindihan natin yung trabaho ng mga kabaro, mga kapatid natin, ng mga pulis. Naintindihan natin yan, ginagampanan lang nila yung kanilang tungkulin. Hindi sila yung kalaban natin dito. Pero dapat maintindihan din ng mga kapulisan natin, ng mga kapatid natin na pulis, na yung mga kabataan na nagrarally, yung mga kabataan na nagpoprotesta, makatwiran yung kanilang pinaglalaban, makatwiran yung kanilang mga hinihiling.
Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Tama lang ba ang ginawang hakbang ng mga rallyista para ipakita at ilabas ang kanilang galit at hinaing sa mga opisyal ng ating gobyerno na sangkot sa malawakang korupsyon sa bansa? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang mga isyu ng korupsyon sa bansa sa isang pagtitipon sa Tokyo, Japan itong September 20. Dito niya pinuna ang pagkansila ng Travel Authority ni Bicol Party List Representative Elizalde-Co, ngunit hindi naman anya mapauwi sa Pilipinas. Ayon kay BP Duterte, nagawa ng kasalukuyang administrasyon na maipadala sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit walang magawa pagdating kay Congressman Zalde-Co. Noong September 19, ipinag-utos ng mababang kapulungan ng Kongreso na pauwiin sa Pilipinas si Congressman Co sa loob ng 10 araw. Nauna nang itinanggi ni Representative Co na may kinalaman siya sa mga maiinit na isyu ng anuwalya sa flood control projects. Nagawa nila na kidnapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila magawang kunin at kidnapin isang ko pabalik ng Pilipinas. Okay, so kabayan, ito yung pinupuntos dito ni BP Sara Duterte. Kaya nga sinasabi nila, kung nagawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipakidnap ang kanyang tatay papunta sa The Hague, Netherlands, bakit itong si Zalde-Co na pinapanawagan ng ating mga kababayan na pauwiin at pabalikin dito sa bansa para panagutin o panagutan ang kanyang mga binabatong akusasyon laban sa kanya, bakit hindi niya ito magawa? Ano lang nagawa nila? I-cancel ang travel authority. Hanggang doon lang. Tama na yun. Bilyon ang kailangan ko sa gawin, tapos ang gagawin mo lang i-cancel ang travel authority. Diba? Napakadali yun. Cancel mo. Di aalis akong congressman. Nandito pa rin ako. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pro at anti-Duterte groups malapit sa Camp Aguinaldo kahapon. Kasabay ito ng trillion peso march na ininaos na iba't ibang mga grupo na nais maglabas ng kanilang hinaing sa mga korupsyon sa gobyerno. Nagpalitan ng kantyawan ang dalawang panig hanggang mauwi sa pisikalan. Agad namang namagitan ang mga pulis. Giit ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, ang kilos protesta ay simula pa lamang ng serye ng pagkilos upang mapanagot ang mga responsable sa ghost projects at anomalya sa flood control projects. May hamon naman ang kilalang host at komedyanteng si Vice Ganda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakilahok din ang ilang personalidad kabilang sina Vice Ganda at Miss Universe 2018 Catriona Gray. Hinatayag na sa 15,000 na rallyista ang lumahok sa protesta. Dahil nakita natin sa mga nakaraang budget, doon nagkaroon ng kalokohan, doon nagkaroon ng mga insertion, pati flood control project na yung pala ay ghost project. Kaya dapat buksan ng BICAM, dapat malaman ng publiko ang bawat nangyayari sa loob ng BICAM. Pangalawa, ito panawagan sa lahat na opisyal na ating pamahalaan, buksan ang SALN. Kung wala kayong tinatago, ilabas ang SALN dahil yan ang nasa batas. Ito ay isang legal na obligasyon, pero lalong na isang moral na obligasyon. Higit sa lahat, ikulong na yung mga yan. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil
ipakulong. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. So yun nga mga kabayan, malaking challenge dito kaya PBBM itong naging pasabog, naging banat itong si Vice Ganda sa kanyang administrasyon. Kaya sana magawa nitong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung challenge ni Vice Ganda at nung iba pang mga grupo na patalsikin niya sa pesto yung mga alipores niya diyan sa Malacanang na may pakana ng lahat ng mga anomalya na nangyayari dito sa malawakang flood control project na na-discover nga dito sa ating bansa at particular nga dito sa Bulacan, sa Mindoro at maging sa kanyang baluarte sa Ilocos Norte. Ikinagulat ni Baguio City Mayor at Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, Benjamin Magalong, ang lawak ng korupsyon sa gobyerno. Okay. So itong si Mayor Benjamin Magalong, ito po yung isa sa mga pinili ni BBM na maging special advisor nitong ICI na kanyang binuo. Ito ay sumama din sa rally kahapon sa may EDSA. So nasaksihan niya yung talagang emosyon ng mga kababayan natin na naki-rally o nakihalo doon sa ginawang protesta kahapon dyan sa may EDSA. At sabi nga ni Mayor Magalong kahapon, talagang gulat na gulat siya dahil habang tumatakbo yung araw ay nadidiscover niya yung mga kung gaano kalaki at kalawak yung korupsyon, kung gaano kalala. Kaya nga sabi ni Magalong ay gagawaan nila ng aksyon sa ICI itong mga idinadawit na mga opisyal ng gobyerno. Okay? So maliban kay Magalong, ito nga si DPWH Secretary Vince Dizon ay isa rin sa nakikipagsanib pwersa dito sa ICI na mahuli at talagang magawa na nila ng aksyon para mapanagot itong mga sangkot dito sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Tilaan niya, naging kabuhayan na o maliit na industriya na ito para sa mga gumagawa ng korupsyon na hindi na natatakot sa kahihinatnan nito. O tama. Ang sabi kasi ni Magalong, hindi na daw natatakot. Kumbaga parang normal na sa kanila. Kasi nga, alam naman natin kasi kung gaano kaluwag dito sa Pilipinas pagdating sa korupsyon. Halos, siyempre, ang pinapaikot nila dyan pera. Ang pinakamasaklap dito mga kabayan, ultimo yung mga nag-iimbestiga sa Senado at Kamara, sila rin. Kaya mahirap talagang masawata ito. Kaya ang sabi ni Magalong, parang normal na lamang na nangyayari sa ating bansa. Isa sa mga punto dyan, yung mismong pinuno. Sabi nga nila, yung mismong presidente mismo natin na nag-appoint dito kay Martin Romualdez ay isa sa mga nagmamando. Sabi ng ibang grupo isa sa mga nagmamando at nagkukumpas dito kay Martin Romualdez na di umano ay sangkot nga at mastermind dito sa nangyayaring korupsyon. Kaya mahirap talagang masawata itong mga kawatan na nandarambong sa pondo ng bayan. Ito po yung pinupunto dito ni Mayor Benjamin Magalong. Iginiit ni Magalong na hindi sila magpapatumpik-tumpik sa investigasyon kahit isang linggo pa lamang ang bagong tatag na komisyon. Aagahan na ang pangungulekta ng ebidensya laban sa mga may sala. Kahapon, kasama si Magalong sa libo-libong rallyista na nakiisa sa ₱1 trillion March EDSA patungong People Power Monument sa Quezon City. Nagulat nga ako, alam ko, it's widespread. It's... Nagulat ka pa niyan, nalagay na yan Mayroong Magalong, nagulat ka pa. Ikaw na sabi na talagang parang normal na lamang ito na nangyayari dito sa ating bansa. So dapat hindi ka na nagulat.
at dapat ang gagawin natin, ang gawin mo bilang isang independent body dyan sa ICI, talagang ilabas nyo ang inyong tapang para panagutin ninyo at makita ng ating mga taong bayan na talagang gumagawa kayo ng aksyon at wala kayong kinatatakutan o wala kayong papanigan. Dahil kayo na ang inaasahan, ang ICI na mismo, ang inaasahang independent body na maggagawa ng investigasyon. Kasi nga sabi nila, yung Senado at yung Kamara, wala tayong aasahan dyan. Sabi nga ni Chavit Singson, sa kanyang vlog noong nakarang araw, wala na tayong aasahan sa Senado at Kamara. Kaya dapat ay ilabas na natin yung ating hinaing sa kalye. So yun na nga, yun nangyari kahapon. Sarili kong opinion, lumalabas na parang naging normal na. Naging kalakaran na kaysa yung tinatawag natin exception. Kumbaga, yung mga gumagawa ng katiwalian, parang way of life nila. Tama. Normal na sa kanila. Hindi na sila nahihiya. Sabi nga ni Duterte, itong korupsyon sa DPWH ay talagang matagal ito. At kahit nga nung pamumuno, hindi lang nung pamumuno ni dating Pangulong Duterte, ultimo yung nung mga nakaraang administrasyon ay ito talagang talamak na, lantaran na gawain ito ng ating mga opisyal ng gobyerno. Ang problema nga, masyado mabait yung ating gobyerno, yung ating, parang sabi nga nila, walang kwenta yung ating batas dito. Kaya, hindi sila natatakot. So, kailangan talaga gumawa ng aksyon ang mga Pilipino, ang mamamayan mismo, ang gumawa ng aksyon para ito mga kawatan na ito ay maparusahan at mapanagot hanggat maaari. Dapat nga maaprubahan yung parusang bitay dito si Senator Bato, yung kanyang batas na isinusulong para nang sa ganun masampulan. May masampulan itong mga opisyal ng ating gobyerno na wala ng hiya at talagang makakapal na ang mukha. Isang makasaysayang yugto ang muling isinulat ng mga Pilipino nito ika-21 ng Setyembre sa pamamagitan ng sabayang pagkilos. Nagkaisa ang mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa sa panawagang wakasan ang korupsyon at itaguyod ang tunay na pagbabago. Si Gladys Tuabi, humahataw. Ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang pagkadismaya sa iba't ibang isyu na kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Sa pamamagitan ng pagkilos, mariing kinundina ng taong bayan ang korupsyon sa bansa at ang kanilang sigaw, dapat managot ang mga korap. Sa Iloilo City at Albay, iba't ibang sektor at grupo ang nakiisa sa isinagawang Trillion Peso March kahapon. Mula sa mga civic groups, religious organization, mga kabataan at human rights advocates. Isang malakihang marcha naman ang isinagawa sa Baguio at Benguet na ang panawagan ay tunay na reforma sa gobyerno. Kasabay din ito ang kanilang panawagan sa hustisya sa halos 70,000 nadakip at 34,000 na torture sa panahon ng martial law sa ilalim ng administrasyon ng yumaong ama ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Panawagan naman ng mga youth leaders sa lalawigan ng Catanduanes, ipakulong ang mga sangkot sa korupsyon. Dahil kung hindi, patuloy na walang progreso na mangyayari sa bansa. Kung sakali po na hindi namin makita na walang progreso sa investigasyon, walang makukulong, kami po ay patuloy na mananawagan. Plano po ulit namin na mag-organisa nito. Pero we're hoping po na sa petsang ito, September 21, na malawakang pagkilo. Sana naman po ay magbigay ito ng mapukaw po yung mga taong sangkot at makonsensya po sila na gawin kung ano yung Yun nga ang problema. Kahit anong gawin nating pagrarally, kahit anong gawin nating pag-iingay dito sa kalye, sa iba't ibang sulok ng ating bansa, parang hindi effective. Kasi ang mangyayari niyan, mga kabayan, ang ibig ko sabihin dito mga kabayan, paulit-ulit nga tayo magrarally para ipakita sa gobyerno na tayo ay galit na.
para ipakita sa kanila na dapat ay may makulong at may managot dito sa malawakang korupsyon. Ang problema nga, parang useless aarestuhin ka. Sabi nga ni itong isang congressman mamaya, ito papanoorin natin, bakit daw mas nauna pang inaresto itong mga nagrarally na naglalabas lamang at nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin sa gobyerno kumpara doon sa mga senador at congressman na magnanakaw. Ang totoong dahilan kung bakit nagrarally ang mga tao ay para mapanagot yung mga magnanakaw sa gobyerno at para makulong. Pero baligtad po ang nangyayari. Mas nauna pang ikulong yung mga nag-iingay at yung mga rallyista kaysa doon sa mga totoong akusado at doon sa totoo may mga ginawang mga malalaking kasalanan sa ating bansa. Kaya mahirap po. Mahirap talaga na maging kalaban ng ating gobyerno. Gawin kung ano yung nararapat, ibalik kung ano yung ninakaw sa bayan. Kasi yun naman po yung mensahe namin. Nangalampag din ang ilang grupo sa San Fernando City, La Union sa isinagawang indignation protests na ang parehong sigaw, waksan ang korupsyon sa bansa. Sa Davao City, isang prayer rally ang isinagawa bilang pagkondena sa korupsyon sa bansa. At daing na pauwi na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, agaw pansin naman ang inihandang giant crocodile-shaped cake at tunay na crocodile lechon. Nagpakita rin ng suporta sa naging pagpupulong sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Para ipagdasal si Tatay Digong ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kalayaan. Sabi ko nga, habang hindi pa nakakauwi si Tatay Digong, hindi tayo matatahimik. Hindi matatahimik ang Pilipino. Dahil nagserbisyo yun ng 6 na taon sa atin. At nakikiisa po ako sa kanila sa patuloy na pananawagan ng katahimikan dito sa ating bayan natin. Importante, mapakita po natin ang ating hinaing. Mapaparating po natin ang ating hinaing. At mapaparating natin ang ating galit po sa mga nangyayari sa ngayon. Okay, so mga kabayan, ito, panoorin naman natin itong naging reaksyon itong si Representative Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List kung saan itinulig sa anga niya itong ginawang pag-aresto sa mga rallyista ng ating mga otoridad, itong ating mga kapulisan. Bagamat ang sinasabi nitong si San Fernando na ito ay trabaho nga daw naman ng ating mga kapulisan ang magsagawa ng pag-aresto kung talagang may matindi ng paglabag itong ating mga kababayan sa ginagawa nilang rally. Naunawaan niya na trabaho ito ng ating mga kapulisan, pero sana naman daw ay maunawaan din niya kung ano ang pinaglalaban ng ating mga kababayan, partikular na itong mga kabataan. Ito po, panoorin po natin ang kanyang reaksyon. Ayan mga boss, nandito ako sa Manila Police District para asistehan yung mga hinuli na mga kabataang nagpoprotesta sa may Menjola at saka sa Ayala. So hanggang ngayon ay wala pa rin tayong balita kung ilan yung nakadetine dito sa Manila Police District. Pero ang sinasabi nga natin, bakit mas nauna pang hulihin itong mga nagpoprotesta kaysa doon sa mga magnanakaw na mga politiko, na mga congressman at mga senador? Yun nga ang problema natin dito, congressman. Sabi nga nila, kung ikaw ay magnanakaw kung ikaw ay ordinaryong Pilipino lang, na nagnakaw ka lamang, o may ginawa ka lang isang maliit na bagay na kasalanan, kulong ka kaagad. Pero yung mismo mga senador natin at mga congressman at yung iba pang mga bigating tao at mga politician, bilyon-bilyon na ang ninanakaw nila, na kung saan ito isang maituturing na isang malaking krimen, hindi nila magawa ng paraan para makulong at mapanagot. Dadaan pa sa katakot-takot na investigasyon na bandang huli ay mauuwi lang sa wala at mauuwi lang sa arigluhan. Kaya talagang mahirap
mahirap po itong maging kalaban po ng ating mismong gobyerno. Hindi ba mas bayolente ang ginagawa ng mga magnanakaw, ng mga korap na yan? Uulitin natin mga boss, naiintindihan natin yung trabaho ng mga kabaro, mga kapatid natin, ng mga pulis. Naintindihan natin yan, ginagampanan lang nila yung kanilang tungkulin. Hindi sila yung kalaban natin dito. Pero dapat maintindihan din ng mga kapulisan natin, ng mga kapatid natin na pulis, na yung mga kabataan na nagrarally, yung mga kabataan na nagpoprotesta, makatwiran yung kanilang pinaglalaban, makatwiran yung kanilang mga hinihiling. Ayan, boss, laban lang tayo. So kaya tayo nandito. Bakit mas nauna pang hulihin? O may nagtanong, okay lang makapinsala sila? Hindi yun ang punto. Ang punto, makatwiran yung pinaglalaban ng mga kababayan natin. Mas malaki ang pinsalang ginagawa sa buhay natin ng mga kurakot na mga congressman tsaka mga senador. Okay, yun nga po ang problema eh. Sabi nga nila, kahit yung mga pulis, although masasabi nating kaaway ng mga rallyista, pero sila rin ay mga biktima. Ginagawa lang talaga ng ating mga kapulisan yung kanilang trabaho. Pero kung tutuusin, isa rin sila sa mga biktima kasi siyempre sila, tayong lahat, ay mga taxpayer. So ang pinakarason kasi dito kung bakit nagrarally ang mga tao ay dahil nga doon sa mga tax na ibinabayad natin na ninanakaw naman ng mga buwaya dyan sa gobyerno. Hindi naman dapat mag-away yung mga pulis at mga rallyista. Ang problema lang, siyempre nga ginagampanan nila yung kanilang tungkulin dahil ito ang kanilang sinumpaan sa kanilang propesyon. Kaya iyon po talaga ang mahirap na sitwasyon at realidad dito sa ating bansa. Mas maraming namamatay dahil sa korupsyon. Kaya kung magalit ang mga manggagawa, ang mga kabataan, tama lang yun. Kung magalit ang mga mamamayang Pilipino, tama lang yun. Buhay ng mga kabataan ang nakasalalay dito. Kaya wag niyong pagdiskitahan yung mga kabataan. Kaya sila nagrarally, kaya sila nagpoprotesta dahil galit sila sa nangyayari. Kinabukasan nila ang ninanakaw dito. Kaya wag niyong sisihin yung mga nagpoprotesta, wag niyong sisihin yung mga nagrarally. Dahil pinaglalaban nila yung karapatan ninyo. Pag ninakawan kayo ng mga gago, ng mga congressman, tsaka mga senador, pinaglalaban din ng mga nagrarally, mga nagpoprotesta yung karapatan ninyo. Kaya nandito tayo, naantay natin yung listahan. Para malaman natin kung nandito, again, uulitin natin, hindi kasalanan ng mga pulis, trabaho lang ginagawa nila. Hindi naman kalaban yung mga pulis, ang kalaban natin dito, yung mga gagong mga politiko, yung mga siraulo ng mga politikong congressman tsaka mga senador. Kung kinukulimbat na sa atin, 100 bilyong piso, hindi pa ba tayo magagalit? Kung kinukulimbat sa atin, 100 bilyong piso mula sa pawis at dugo natin ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi ba dapat magalit tayo? Hindi ba dapat na talagang magwala tayo? Bakit mas naunang hinuli yung mga kabataan na nagpo-protesta? Sige, Congressman, tirahin mo ng tirahin. Tirahin mo ng tirahin yung mga senador at mga congressman na buwaya. Para nang sa ganun kahit paano, matauhan naman sila. Pero sa tingin ko, sanay na nga sila dyan, hindi na sila matatauhan kahit anong gawin natin yung pangangalampag sa kanila. Kahit anong gawin natin pag-iingay sa kalye, immune na sila. Parang bingi na sila sa ingay na ginagawa ng mga Pilipino. Kaya hindi natin maiiwasan na gumawa ng mga violenting action yung ilan sa ating mga rallyista, sa ating mga kababayan dahil parang, kasi ang mangyayari niya ganito kung yung normal na rally lang, normal na pag-iingay, hindi sila mapapansin. Parang normal lang. So, useless. Walang kwenta yung ginawa ng pagrarally. Kaya siyempre, para mapansin ng gobyerno talaga, para makakuha ng atensyon sa taong bayan at sa ating gobyerno, gagawa sila ng mga violenting action. Kaya ang problema naman, yun nga, sila ang makakasuhan, sila ang paparusahan at makukulong. Kaya walang choice. Diba? Ganyan ang sistema dito sa ating gobyerno. Bakit mas naunang hinuli yung nagpapahayag lang ng kanilang damdamin at ng kanilang galit? O kaya nandito tayo, inaantay natin yung listahan.
Meron din dito na mga kamag-anak, inaalam nila kung nandito ba sa Manila Police District yung kanilang mga kamag-anak. Kaya wag natin kagalitan yung mga kabataan. Wag natin kagalitan, tama lang na magalit. Putang inang yan. Ba't hindi ka magagalit? Daang-daang bilyong piso ninanakaw, trilyong piso ninanakaw sa atin. Walang mali sa pagpoprotesta. May mali, kaya merong nagpoprotesta. Pero inyo binugbog yung mga kabataan na para bang wala silang karapatan, binugbog, pinagpapalo. Yung mga magnanakaw na mga congressman, yung mga politiko, yung mga senador, yung mga nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno, bakit protektado sila? Bakit hindi sila pinagpupukpok ng batuta? Bakit malaya pa rin sila? Hindi naman magpoprotesta yung mga Pilipino, yung mga tao, kung wala silang nakikitang mali na ginagawa nitong ating mga opisyal ng gobyerno. Ito mga buwaya na nakaupo at nagpapasarap dyan sa Kamara at dyan sa Senado. Bakit malaya pa rin sila? Bakit ang sarap pa rin ng buhay nila? Di ba? Pag mahirap, pukpok ka, walang proseso, kulong ka agad, dito ka sa presinto magpaliwanag. Pero pag mayaman kang senador, congressman, nagnakaw ka ng daang bilyong piso, putang ina, walang katapusang hearing, napakahabang proseso. Hindi natin kinukonsinte yung mga nanggugulo. Hindi ganun ang pinupunto natin dito. Diba? Kinukonsinte ba natin yung panggugulo? Hindi yun ang pinupunto natin dito. Ang pinupunto natin, bakit nagagalit ang mga tao? Bakit nagagalit ang mga makabataan, ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Huwag niyong ilihis yung issue. Ikaw, harap-harapan ka na pinagnanakawan daang bilyong piso. Magpapasalamat ka, ngingiti ka, matutuwa ka. Di ba? Hindi naman. Hindi natin kinukonsinte yung maling gawi. Hindi natin kinukonsinte yan. Pero dapat intindihin ng gobyerno kung bakit nagagalit ang mamamayang Pilipino. Tama yung puntos nito si Fernando. Yun talaga ang kalaban natin, yung mga nakaupo sa gobyerno na yan. So anong gagawin natin? Kailangan bang gumaya tayo sa Nepal at sa Indonesia na lulusubin natin yung bahay nila at yung kongreso mismo para iransak yung mga gamit nila at kuhanin yung mga ari-arian na ninakaw nila? Siguro ganun ang gustong mangyari ng ating gobyerno. Kaya ang mangyayari niya, kung talagang magkakaisa ang mga Pilipino, posibleng mangyari yan. Kasi kung puro magrarally nga tayo ng ganito, and then konting pagkakamali mo lamang, huhulihin ka ng mga pulis, paparusahan ka, ikukulong ka. So wala na. Ngayon, kung talagang magkakaisa ang mga Pilipino, sige, gayahin natin yung Nepal. Buong pwersa tayong sumugod, halimbawa, diyan sa Kongreso. At saka yung mga bahay ng mga congressman na yan, na mga mansyon, lusubin natin, kagaya ng ginawa ng mga mamamayan ng Nepal at Indonesia. So siguro yun ang magiging aksyon para manalo tayo. Kasi kung gayetong pagrally lamang, parang malabo ang makamit ang hustisya. Kinukonsente ba natin yung maling gawain nila? Hindi Hindi natin kinukonsente yan. Walang pangungonsente dito. Ang sinasabi natin dito, dapat intindihin kung bakit nagagalit ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ang mga kabataan. Bakit ang bilis hulihin kapag mga ordinaryo? Bakit ang bilis hulihin kapag mga manggagawa? Bakit kapag mga senador, mga congressman nasangkot sa daang bilyong piso na flood control project na ghost and anomalous? So yan ang binabanggit natin dito, kaya nag-a-assist tayo dito. Huwag niyong ilihis ang issue, ha? Huwag niyong ilihis ang issue. Sinasabi niyo si Eli nangungonsinti ng mali, nangungonsinti ng karahasan. Yan ang tatawag na only in the Philippines. Diba? Ganyan. Malayong malayo ang nangyayari sa ating bansa kumpara sa iba. Talagang doon yung gobyerno talaga nila umaaksyon. Talagang ramdam nila yung sinseridad ng gobyerno sa kanilang mga mamamayan. Ay dito, wala. Parang sila-sila lang. Sila-sila lang yung nasa kapangyarihan, sila-sila lang din nagkakampihan. So kawawa talaga yung mga Pilipino na inaapi na nga, lalo pa nilang inaapi. Wala tayong lumalabas na wala pa rin tayong kalayaan. Kasi once na may ginawa ka, kulong ka. Pero sila, kahit lantaran yung ginagawa nilang
pandarambong, wala. Ano man na nangyayari sa kanila? Tumatakas, pumupunta ng ibang bansa, o nagtatago, tapos yung ating gobyerno, wala namang aksyon. Ganyan ho ang sitwasyon dito. Kaya nga, only in the Philippines. Kakaiba dito sa ating bansa. Sige, puntahan natin yung karahasan. Hindi ba mas marahas ang ginagawa sa atin ng mga gago, ng mga politiko, mga congressman at mga senador na nangungurakot ng daang bilyong piso? Ha? Nalulunod tayo, binabaha tayo, nawawala yung bahay natin, yung mga pinag-ipunan natin. Hindi ba mas masahol yun? Hindi ba mas malupit yun? Hindi ba mas marahas yun? Bakit nyo ngayon pagdidiskitahan, pag-iinitan yung mga kabataan na nagpapahayag lang ng damdamin nila? Bakit nyo pagdidiskitahan at pag-iinitan yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga manggagawa? Makatwiran ang pinaglalaban ng mga tao, kaya nagagalit, kaya merong nagwawala, kaya merong naghahagis ng bato, merong kaguluhan. Kaya nandito tayo mga boss. Uulitin natin, hindi natin kalaban ng mga pulis, hindi natin, naintindihan natin, trabaho nila yan. Okay. So yun kabayan, yun ang naging sitwasyon kahapon sa sinagawang malawakang rally sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Eto nga po, paki-comment nyo po, ano ba ang masasabi ninyo? Ano ba ang naging reaksyon ninyo doon sa isinagawang rally kahapon, doon sa mga pinaguhuli at ikinulong ng mga protester, partikular yung ating mga kababayan, yung ating mga kabataan dito po sa Maynila. So paki-comment nyo po kung ano ang inyong saloobin at kung ano ang inyong naging reaksyon sa ginawang malawakang rally kahapon kontra korupsyon.